Finally, after several months of my ownership dito sa Yaris Cross Hybrid, nagkaroon ako ng chance na pumunta ng Tagaytay para matest ang kanyang fuel efficiency going both uphill and downhill. Meron na rin nga pala akong nagawang video regarding sa fuel efficiency ng Toyota Yaris Cross Hybrid dito sa city driving. Kung hindi mo pa napapanood yun, well, ang result ko dun around 20 kilometers per liter ang inabot ko sa city driving alone. So para sa video na to, i-share ko naman yung experience ko ng fuel efficiency going to Tagaytay both from uphill and downhill. Take note, 2 pasahero lang ang sakay ko dito, ako yung isa dun syempre. Then, ang aming cargo ay overnight bags plus 3 boxes of quote-unquote drinks. 24 cans each box yun, so 3 times 24 is equals to 72 cans. So if you know, you know. Tuwad nga pala, napakalaking tulong ng mga RFIDs, so before your long drives, ensure na meron kayo neto. Before I go on, kung mahilig ka sa Philippine car news and reviews, I would appreciate it if you can consider giving a like on this video and subscribing to the channel. I post 1 video a week sharing my thoughts and opinions regarding Philippine cars. Maliit na bagay yan para sa inyo pero napakalaking tulong yan para lumago ang channel na to so that I may also know the interests of the Filipino consumer. To start off, let's start talking about the fuel efficiency na nakuha ko going up to Tagaytay. Nanggaling ako Makati dito kasi may pinuntahan pa kaming iba. So around 85.2 kilometers yung aking mileage. Ang travel time is 2.5 hours. Well, 2:45 to be specific. Then ang average speed ko was 31 kilometers per hour. That resulted to an average of 19.5 kilometers per liter na fuel efficiency. Kung mapapansin mo, parang sobrang baba nito. Which I agree. I think naging mababa to kasi nag-stop over kami sa isang gasoline station in SLEX. Medyo mahirap kumuha ng parking kaya napag-decide na lang ako na maiwan ako ng sasakyan at mag-idle for some time habang hinintay ko yung pasahero ko sa kanyang restroom break. So ako rin naki-restroom na. Plus nag-take out kami ng pagkain. Medyo late na kasi in the afternoon gutom na. So that's 20 minutes idling na wala akong tinatakbo at all, which really explains kung bakit bumagsak ng ganito yung aking fuel efficiency. So, at one part, nag-succeed ako kasi nakuha ko ng fuel efficiency going uphill pero this is not the most scientific way of doing these kinds of tests. Pero nevertheless, meron ako nakuhang baseline figures para sa next time na mag-Tagaytay trip kami or papunta sa mga uphill places dito sa Philippines, meron na akong pagkukumparahan. Going now downhill, pabalik na kami ng Manila galing Tagaytay. Well, may pinuntahan pa kami sa Marikina neto kaya medyo mahaba rin ang biyahe. Pero going downhill, dito ko na-appreciate ang hybrid battery. Specifically, yung regenerative braking. Habang hindi kasi ako nakatapak sa gas or sa silinyador, inaobserbahan ko every now and then yung cycle nung charging. So, charging and discharging to be specific. Pero dito, puro charging ako kadalasan pagka hindi ako nakaapak sa gas. Kung sa traditional gas or diesel engines nakatipid ka ng gas going downhill, dito sa mga hybrid, makakuha ka ng certain charge para sa battery mo na pwede mong gamitin once na gumamit ka ng silinyador, going uphill, and syempre pag dumating ka na ulit doon sa patag na daan. Merong 8 bars ang battery neto na nakita ko and usually 3 to 4 bars to on city driving. Pagka mga weekend drives, minsan napapabot ko pa to hanggang 6 bars. Pero on this trip, napabot ko siya sa full charge. Hindi ako magmamarunong and i-explain sa inyo kung anong mangyayari pagka full charge na siya. Pero based on my experience dito sa trip na to, parang wala naman nangyari na masama. Well, right now wala pa. I will be honest, hindi ko alam kung maganda ba yung na-full charge palagi ang mga battery ng hybrid vehicles kasi malit lang naman yung mga yon. Pero sa tingin ko, hindi design ang hybrid batteries to be always full or fully charged all the time. Pero knowing the Japanese Toyota engineers, for sure napag-isipan na nila yan. Kaya definitely, meron siguro silang fail-safe mechanism para hindi naman ma-deteriorate na maaga yung battery pag palagi silang full charge. Just wanted to share din nga pala, kung alam nyong may charge kayo or enough charge to run the electric motor, pero naririnig nyo pa rin yung makina tumatakbo, ang ginagawa ko, binibitawan ko yung gas,
Then after some time, a second or a split second or so, magagas ulit ako. By this time, electric motor na lang ulit yung tumatakbo. I think do it this way saves us gas and nagagamit natin at the full extent yung charge ng battery. Now for the downhill fuel efficiency result. Nag-travel kami ng 83.4 kilometers ng 1 hour 54 minutes with an average speed of 44 kilometers per hour. Ang nakuha kong fuel efficiency is 37.0 kilometers per liter. Wow, this is amazing. Yes, to no one's surprise, mataas talaga to. Galing ka kasing uphill, so bubaba ka papuntang downhill, malamang paraging regenerative braking ang magamit mo to charge the battery, and then in return, yung battery mo kapatakbo ng sakyan mo. Pero syempre, edge case scenario to, hindi naman tayo palaging papunta uphill, and siguro galing Baguio or Tagaytay or mga matatarik na lugar like Antipolo. Pero syempre, what you gained sa downhill, you will lose on the uphill, and vice versa. Overall, I'm satisfied with the results na nakuha ko both from uphill and downhill. Medyo hindi nga lang ganun ka-scientific talaga yung nagawa ko from getting the fuel efficiency ng uphill, pero at the very least, I have a baseline. Plus, hindi full tank method to, pero based sa nakita ko sa aking bawas sa gasolina, 2 bars ang nabawas, which is around 9 kilometers. Pero take note, 2 or 3 days ko nang ginamit tong sasakyan na to sa city driving. Paapyawan ko na rin pala, ginamit ko ang cruise control dito and ang masabi ko, masaya siya on straightaways. Pero sa mga uphill, lalo yung mga paliko, parang delikado, mas gusto kong gamitin ang manual na kanang pa ako. Iba pa rin kasi ang predictability pagka ikaw ang nagko-control kaysa sa computer. Yung cruise control kasi, yes, nakatingin siya sa harap mo to maintain the safe distance and yung desired speed, pero iba pa rin kasi yung coordination ng hand and foot mo pagka lumiliko ka, lalo yung mga pocket. Nakatakot gamitin yung cruise control, at least for me. Siguro hindi lang ako ganun kasanay, pero kung katulad nyo ako na gusto nyo maging play safe, huwag tayo palaging umasa sa mga computer kasi at the end of the day, ang buhay natin nakasalalay literally sa kamay natin. That's it for this video. Kung may gusto kayong idagdag, put them in the comment section down below. So this is Kai, your driver but not so sweet lover na nagsasabing keep calm, drive safe, and stay awesome.